So, next naman ay yung liabilities. So, ang tawag natin dun sa mga taong pinagkakautangan natin. So, sabi natin si liability, isang utang, or obligation. So, tawag dun sa pinagkakautangan natin, sila creditors. Accounts payable. So, for example, si Business X. So, tayo si Business X. Okay, point of view ni Business X tayo to. So, meron tayong supplier. Sa negosyo natin, syempre, meron tayong supplier, kunwari. So, sabi natin kay supplier, mag-order kami ng ng mga products worth 50,000 pesos. Tapos sabi ko kay supplier, sabi natin kay supplier, mababayaran natin yan after 30 days. So tayo, may natanggap tayo na product worth 50,000 pero hindi pa tayo nagbayad. So ibig sabihin, meron tayong utang kay supplier. Yun yung tinatawag na accounts payable. So yun, may utang tayo. So ganun lang. So another is yung tinatawag nating notes payable. So katulad lang din siya ng accounts payable. Ang pinagkaiba lang, katulad din ni, diba si assets, may notes receivable, may latent pledge, promissory note, interest. So si notes payable, ganun din. Merong mga latent pledge, ayan, for example, mga utang kalabangko. So karaniwan si notes payable, ano din to, yung mga matagal bayaran, yung mga kailangan pa ng mahabang panahon para mabayaran. Okay, another example ng liabilities ay yung unearned revenue. So sabi natin kanina, yung earned income, ito yung kinita na earned. So unearned, ibig sabihin, hindi pa natin kinikita. Ito daw yung mga advance payment from customer. So gamitin natin example, yung kanina. So dito, ang gamitin natin example, kunwari tayo naman si Joyce Commercial Space. Okay, point of view natin, tayo si Joyce Commercial Space. So, balik na rin natin yung sitwasyon kanina. So, tayo si Joyce Commercial Space. Sino yung client natin? Si Business ABC. So, sabi natin, tayo si Joyce Commercial Space, ha? Ito point of view natin. So, nagtanong sa atin si Business ABC kung pwede daw natin siya kung pwede daw ba siyang magrenta sa atin for 6 months ng office space. So sabi ko, sige, mag-advance payment, pwede din. So si Business ABC, nagbigay siya sa atin ng worth 180,000. Magrerenta daw siya from July to December. So katulad nung kanina, for example, ngayon ay June 17. Tapos magrerenta siya July to December. So kung today, June 17, sabi ni Business ABC, magrerenta siya for 6 months. Okay, so for 6 months ulit. July, August, September, October, November, December. So, 30,000 per month. So, si Business ABC nagbigay sa atin ng 180,000. So, good for 6 months na yan. So, anong ibibigay natin? Siyempre, ang ibibigay natin ay service. May ibibigay ba natin yung service na 6 months? Agad-agad? So, siyempre, hindi natin may bibigay. Kasi, June 17 pa lang ngayon. May ibibigay pa lang natin yung service sa buwan ng July. So, next month pa. So, di ba sabi natin, earned income, kinita natin yan kapag naibigay natin yung isang service or product. So dito, hindi pa naman natin naibigay yung isang service. Kasi next month pa lang natin may bibigay. So yun yung tinatawag na unearned revenue. Meron tayong natanggap na payment, meron tayong advance payment from customer, pero hindi pa natin naibibigay isang product or yung isang service. So di ba sabi ulit natin, kailangan balance si assets, si liabilities, saka si owner's equity. Sa Joyce Commercial Space. Sabi natin, dapat balanse si assets, si liabilities, at saka si owner's equity. So tayong si Joy, nakatanggap tayo ng 180,000. Ano yung 180,000? Cash. Saan yung cash? Under ng assets. So nakatanggap tayo ng 180,000. Tapos, so sabi natin, balanse dapat. So ano pa yung account na maapektuhan? So dun maapektuhan yung unearned revenue. Unearned revenue. Ano yung unearned revenue? Utang. Ano yung utang natin? Ang utang natin ay yung service. So meron tayong utang na servisyo worth 180,000. So let's say, lumipas na yung buwan ng July. Naibigay natin yung servisyo o yung ano yung servisyo natin pagpaparenta. Naibigay natin yung service noong buwan ng July. So ibig sabihin, nabawasan yung utang natin na servisyo. So, nabawasan yung unearned revenue o yung utang natin na serbisyo kay Business ABC. So, ano pa yung maapektuhan? So, maapektuhan dito is yung owner's equity. May tatawag tayong revenue.
So, dahil naibigay natin yung service, ano ibig sabihin? Earned income na natin yon. Kasi nga, naibigay natin yung isang service. So, ibig sabihin, kinita na natin yung buwan ng July. So, kumita na tayo ng 30,000. So, ano epekto ng revenue sa OE? Diba, nag-increase yung revenue nakakapag-increase ng owner's equity. So, let's say August. Naibigay ko yung service ng August. So, ibig sabihin, mababawasan. Tayo si Joy Commercial, nabawasan yung utang natin na service. Nabawasan na naman tayo ng 30,000 na utang. So, no, kumita na naman tayo ng 30,000. Kasi naibigay natin service, so kumita tayo ng 30,000. So, September, October, November, December, so, ganun din. So, by the way, sa accounting pala, yung negative, gumagamit tayo ng open and close parentheses. Okay? So, ganun din. So, 30,000, 30, 30, 30. So, ibig sabihin, kapag naibigay ko na yung lahat ng serbisyo from July to December, ibig sabihin, nabawasan na yung utang ko, na serbisyo. Nabawasan na, nag-zero na. So, ibig sabihin, kinita ko na yan. Yung 6 na buwan, kinita ko na kasi naibigay ko na yung 6 months. Kaya yung revenue natin dito is 180,000. So, katulad sa expense, yung revenue, for the month of July, ang kinita ko lang is hindi naman yung buong 180,000. Ang kinita ko is yung 30,000 lang for the month of July. Kasi ito lang naibigay ko na service. Nung August, kinita ko 80 lang din. So, nung September, ganun din. Yan, every month. So, ulit, yan, earned revenue, advance payment from customer. So, dahil hindi mo pa naibibigay, unearned pa. Hindi mo pa kinita. Okay? Okay, another example ng liabilities ay yung tinatawag nating accrued liabilities. So, yung accrued liabilities daw, ito yung mga, sulat natin. Expense that business incurred but not yet paid. So, karaniwan dito, mga walang invoice. Pag sinabing invoice, kumbaga ito yung mga resibo. So, accrued liability daw, ito daw yung expense that business incurred but not yet paid. Kumbaga, si business napakinabangan na. Kaso, hindi pa nabayaran. So, for example, tayo si business QWERTY. So, tayo si business QWERTY. Tapos, ito si for example, utility company. For example, sa electricity. So, tayo si business QWERTY for the month of June, meron tayong kuryente. So, dahil meron tayong kuryente for the month of June, ibig sabihin na pakinabangan na natin yun. Tama? Eh, kaso, itong si utility ko, wala pa siyang ibinibigay na invoice sa atin. So, wala pang invoice. Ayan, karaniwan wala pang invoice yung mga accrued liabilities. Yung mga accruals. So, ibig sabihin, meron tayong nag-i-increase yung utang natin. Ano yung utang natin? Siyempre, yung pangbayad ng kuryente. Kasi meron tayong kuryente for the month of June. Napakinabangan ba natin? Yes. Nabayaran pa ba natin? Hindi pa. So, ibig sabihin, may utang tayo, nag-i-increase yung liability. Tapos, meron pang isang maapektuhan, which is yung expense. Diba sabi natin, nagiging expense kapag napakinabangan natin. So, nagkakaroon tayo ng utility expense. Kasi nga, napakinabangan natin yung kuryente for the month of June, kaso di pa natin nabayaran. So, nabayaran mo man o hindi, actually, expense pa rin. Kasi nga, napakinabangan mo yung kuryente for the month of June. So, ano epekto ng expense sa OE? Diba nakakapa-decrease, Nagdi-decrease yung OE. Kapag nagdi-decrease yung OE dahil sa expense. Punta naman tayo sa owner's equity. So, yung owner's equity, ito yung tinatawag nating residual interest. Diba sabi natin si OE, nag-i-increase si OE dahil sa investment at revenue, nagdi-decrease si OE dahil sa withdrawal, saka expenses. When we say withdrawal, ito yung mga ginagamit for personal use ni business. So, diba sabi natin balance. Okay, sabi natin si liabilities, yung unang, yung mga creditors. So, ito, yung mga interest, para sa interest ni creditors. Ito naman, interest ni owner. So, ibig sabihin yung liabilities, sino yung unang binabayaran? Syempre, yung mga pinagkakautangan natin. Tapos, kapag nabayaran na lahat ng pinagkakautangan, ang matitira ay kay
OE kay owner. So, interest ni owner. So, di ba sabi natin si OE nag-increase dahil sa investment, withdrawal for personal use, revenue, tapos, nag-decrease dahil sa expenses. So, yung isa sa mga financial statements, yung tinatawag nating income statement. So, yung IS na lang, income statement, meron tayong tinatawag na, for example, yung revenue, or sales revenue, mga ganyan. Tapos, meron din tayong cost of goods sold. Cost of goods sold, cost of sales, yan. So, for example, may binili ka na worth 400,000. Ibebenta mo daw to. So, pag binenta mo yan, syempre, papatungan mo ng presyo. So, let's say, naibenta mo siya ng 1,400,000. So, ang revenue, sales revenue, 1.4. Ang cost of goods sold or yung cost of sales, nabili mo ng 400,000, naibenta mo ng 1.4. So, ang difference nila na 1 million, ito yung tinatawag na gross profit. So, meron pa tayong binabawas dyan. So, meron pa tayong mga expense. Ano yung mga expense na yun? Let's say, may mga sa utilities, salaries expense, ano pa ba? Rent expense, insurance expense. Let's say, may insurance expense ka. O kung ano pang klaseng expense. So, let's say, utilities ay 50,000, salaries 100k, 30k, tapos 20, 30, 20. So, 1 million less tong mga to. So, the answer is 800. So, 800, ito yung tinatawag nating net income. So, yung net income, saan yan papasok? So, itong mga to, papasok yan dito sa revenue and expenses. Okay? Ayan.